Yun lamang. Unang-una, ang problema dito ay yung sabihin na natin na yung sinabi dito mismo ni Ellen na meron siyang addiction. 12 taon na po siyang nandito sa Maynila at 12 taon na rin siya nagsusugal. Bakit nagkaganito? Hindi po, gusto ko nga ho kasing maiahon ng aking pamilya sa hirap eh. Kahit na paano makabili ko ng isang lupa na halagang 50,000. Alam mo ba yung ginastos mo? Magmula nitong 18 years old ka hanggang nitong 29 ka na, napakalaki yun. Bakit hindi ka gumawa? Kung pinag-ipon-ipunin mo lahat yun, baka lang hindi 2 lupa na tigsi 50,000 ang mabibili mo. Higit pa. Kung ang punot dulo nito ay ang addiction. Alam mo, ang addiction kasi ay isang compulsive disorder. Ang compulsive disorder, merong talagang proseso para mapigilan yan. Hindi ko naman sinasabi kaagad-agad na matutugunan niya na maihihinto mo yan. Kaya siguro Jake at saka Aling Nelly, kung kayo magkakasama, dapat niyo pong intindihin at malaki po ang suporta na hinihingi natin para mawala itong addiction na to. Yun. Kaya po nagkagulo-gulo tayo dahil ang inaasahan mo ay pera, mundo. Pero ang tao ang inaasahan at nakakapit ay ang Diyos, hindi po tayo magkakaroon ng ganitong problema. At ikaw naman, Jake, siguro ay may narinig ka sa kasulatan na ang lalaki po iiwan ng kanyang ama't ina at magigipisan sa kanyang asawa. Diba? Ngunit sa puntong ito, nagkagulo kayo dahil po nakikita rin siguro ni Ellen, nakakapit ka pa, nandito ka pa sa nanay mo, dito ka pa, umaasa sa lahat. Pero kung nais mong mabuo muli ang iyong pagsasama at ang iyong mga anak, ay sana panindigan mong sarili mo, huwag umasa sa iyong ina. Ngunit nandiyan pa rin ang sinasabi nating pagiging masunurin at kapagmahal sa iyong magulang dahil doon ka lang galing sa kanya. Sana naman ay suportahan mo lagi itong dalawa at huwag maging kontrabida. Salamat po. Ngayon nga nalaman natin, Jake, na halos 12 years nang nagsusugal itong si Ellen. Malaking problema yon. Handa ka ba na tulungan siya na maitigil na yung addiction na yon? Kasi medyo mahaba-habang proseso pa yan. Kaya mo bang tulungan si Ellen, Jake? Kaya pa, ma'am. Gagawin ko po lahat ng paraan para lang maayos yung buhay niya at yung buhay namin. Nanay Nelly, ngayon pong narinig nyo na may problema kay Ellen, handa po ba kayong tulungan siya? Wala nga lang sa mga apo ko. Tutulungan ko si Jake. Pero kailangan magpakita ito sa akin ng mababang loob at marunong gumalang. Yun lang ang pakiusap ni Nanay Ellen. May nais ka bang sabihin pa kay Nanay Nelly? Nay, sorry po sa lahat nangyari. Lumalaban po ako sa inyo. Sorry po. Kay Jake, Jake, may nais ka bang sabihin kay Ellen? Salamat kasi bumalik ka sa akin. Sana ngayon hindi mo na yung mga sinasabi nila na baguhin mo na ugali mo, huwag ka na magsugal. Alam mo, tutulungan kita, akong bahala sa'yo. Basta maayos lang natin yung buhay natin. Alang-alang sa 2 bata. Tsaka sana mapatawad mo rin ako sa lahat ng mga nagawa. Patawad na kita. Sana, Ellen, pahalagahan mo yun. Pahalagahan mo itong pinapakita na suporta at pagmamahal ni Jake sa'yo. At sana nga po, Nay, bigyan niyo po ng pagkakataon si Jake na tumayo sa sarili niyang paa. Maging ama, maging lalaki, nang matuto po siya. Salamat po sa pagtitiwalang binigay ninyo sa aming programa. At sana, kahit paano, nakatulong kami sa'yo, Ellen, Jake,
at Nanay Nelly at ganun din sa'yo, Kuya Gimo. Maraming salamat. Aminin na po tayo mga kapatid, anong napaka-importanteng aral na naman ba ang ating natutunan sa ating isyu ngayong umaga? Hindi ho talaga madaling maging magulang, lalo pa nga kung mahal na mahal mo ang iyong anak. Pero kapag dumating na ang panahong lalagay na sila sa tahimik at handa ng magpamilya, ang tangi pong magagawa na lang natin ay ang gabayan sila at bigyan ng paalala para sa isang magandang pagsasama. Ang hindi na po natin saklaw ay ang panghimasukan kung sino ang gusto nilang mahalin at makasama habang buhay. Dahil pagdating po sa aspeto ng pag-ibig, wala pong maaring masunod doon kundi ang may katawan. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang isang problema ay hindi po malulutas kapag hindi pa man ito tapos ay pumasok ka na sa isa pa. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Sa lahat ng suporta at pagmamahal nyo sa aming show araw-araw. Thank you din sa aking co-host na si Hans Mortel. Orange na orange ang dance squad. Salamat. Kay B1 at kay B2. Sa ating pong pinakamamahal na trio, tagapayo na laging nandyan para umalalay sa ating mga bisita. Ang ating pong mga sausawero at sausawera dito sa Broadway Studio. At sa ating pong mga bisitang nagbahagi po ng kanilang tunay at totoong kwento ng buhay. Thank you very much din po sa lahat ng mga sausawero at sausawera natin online, worldwide. Kung nasaan man po kayong parte ng mundo, abay, salamat po sa inyo ng marami. At para po sa mga kapatid natin gustong manood at makisawsaw po sa amin dito sa aming studio, makipag-ugnayan lamang po kayo sa aming audience coordinator na si Carlo sa 0929-711-9959. Pwede pong bumisita dito mga kabarangay, mga kaeskwela, kabarkada. Welcome na welcome po kayong lahat dito. Muli ako po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong siyang Ami, na lagi pong nagpapaalala ang problema pwede mong tawanan. Pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Lunes, raragasa na ang umaatikabong sausawan sa Palawan. Mister, nagmistulang battered husband? Pag sinampal ko siya, gaganti naman siya. Nagabugbugang talaga kami dalawa. Suntukan talaga kami sa loob ng bahay. So yun ang favorite pastime nyo, ang mag-boxing. Anong sinabi ni Pacquiao sa inyong dalawa? Hanggang kailan matitiis ang pagmamahal kay Mrs. Sinong madalas unang nananakit? Siya po yung nauna. Sinaksa ka daw ng gunting sa tagiliran. Opo. Sabi niya, hindi totoo yun. Nagtaglat pa nga po ako. Kaya ko po siya sinasaktan minsan kasi yung bunganga niya, mga bastos ang naglalabas. Pinagsasalita mo ba ng hindi maganda? Opo, dahil doon na lang po ako bumabawi sa ginagawa niya pong pananakit sa akin. Muli pa kayang magsasama kung kani-kaniyang pamilya'y suko na? Gusto mo pa ba na magkaayos sila at magkabalikan? Ayoko na. Kayo po, Aling Luz Biminda. Ayoko na. Ikaw, Aling Zenaida. 10 beses na ayoko. Kayo, Aling Leonora. Ay, ayoko na rin talaga. Ang tanong, silang dalawa kaya, ano naman ang gusto nila? Face to Face, ngayong Lunes 10:30 a.m. dito lang sa TV5.